Hey guys, what's up? Brad Bantoy Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan nyo ako mag-unboxing and testing lang tayo guys ng WE Glock 17 Gen 5 Secret. Okay? So ito yung isa sa mga latest version ni WE na Glock 17 pero may full auto. Kasi nga ang Glock 17 supposedly it's semi-auto only, di ba? So, ano ba mga may full auto na Glock? Glock 18, di ba? Or yung Glock 23, tsaka yung Glock 35. Pero sa standard size, it's Glock 18. Okay, so this is a Glock 18 na silver slide. Tapos, ito yung Glock 18 na black slide. Okay, so ayan, meron silang switch, no? Kaya kung ginamit yun, parang kitang-kita yung switch. Ito yung switch. So, pag nasa taas yan, it's semi-auto. Pag nasa baba yan, it's full auto. Okay? Or kumbaga, pwede rin naman burst mode. So, depende ko kasi sa trigger. So, basically kasi, kapag sinabing may full auto, is kapag hindi mo binitawan yung trigger, kinalabit mo siya, di ba? Pag semi-auto, pag isang kalabit, pang! Tapos bibitawan mo, kakalabitin mo ulit, pang! Bitawan mo, kakalabitin mo ulit, pang! Ganun, pag semi-auto. Pero pag may mga full auto, kapag kinalabit mo to, tapos hindi mo binitawan, prrrr, ganun siya. So, kung gusto mo mag-burst mode, pag kalabit mo, bibitawan mo kagad para burst mode siya. Okay? So, ito yung unit. Okay? So, Glock 17 siya. Gen 5 siya. Parehong-pareho siya sa semi-auto. So, ito yung semi-auto na Glock 17 ni WE, yung Gen 5. Ito yung may secret. Ito yung may full auto. Parehong-pareho siya, lahat, external. Ang pinagkaiba lang is nasa loob. Okay? So, for the secret, ang ginagamit ni secret na hammer, okay, na hammer set na ginagamit ni secret is yung hammer set ni Glock 18. Pero, hindi sila totally parehas. Since, mapapansin mo, wala siyang switch, di ba? Sa labas pala, wala siyang switch sa labas. Hindi nyo nakikita. Kaya nga secret. Okay? Secret. Okay? Kasi yung switch niya nasa loob. Yan yung switch niya. Medyo high-tech actually. Medyo maganda nga. Paano ba ginagamit to? Kinakalikot ko nga. Medyo parang, uy, okay Ganun siya. So, may spring siya. May pagka-spring siya. So, ayan yun. Okay, so ito yung ina-adjust mo na sa ilalim. Ito yung nag-enable nung, ito yung nagko-control ng full auto or semi-automatic. Itong part na to. Kapag nakaganyan, makikita mo, di ba parang nakababa siya. Kasi basically, hihilain mo to pataas ito. Tapos parang may spring siya Medyo astig nga din So, hihilain mo to. Katulad mo, nahihila ako na. Ito, bababa dyan. Pag bumaba dyan, naka-semi-auto yan. Ngayon, kung gusto mo siya gawing full auto or burst, ito, papapuntahin mo dito. So, gaganunin mo siya. Yan. So, gaganunin mo. Okay? So, mapapansin mo, ilalayo mo siya dito sa side na to. Pag lumapit yan dito sa side na to, magiging semi-auto siya. So, para gagawin yan, ito, hihilain mo pataas. Gagamitin mo yung kuko. Ayan. Okay? So, yun, dumikit na siya. So, yan, naka-semi-auto na yan. Right? So, yun yung ibig sabihin ng secret. Okay? So, ayan. So, what comes in the box aside from the unit? So, siyempre, Gen 5 siya. So, meron siya kasamang dalawang backstrap. Okay? Tapos, yung pin para doon sa backstrap. Okay? Ngayon, meron siyang extra stuff. No? Meron siya kasamang ganito. Ito, parang beaver tail to kinakabit siya dito. No? So, hindi ko siya basta-basta makabit ngayon kasi may nakakabit na yung pin para sa beaver tail nakakabit by default. Yun yung ginawa nila Kinabit nila by default So, kung ayaw mong gamitin yung beaver tail, aalisin mo itong pin, ipupush mo to, papalit mo itong itim. Hindi nagkakamali Tama ba ako? Hindi mahaba din to Yung sabihin, kailangan talaga gamitin yung beaver tail? Wait, gamitin natin to. Mahaba rin to. So, lumalabas, wala siyang maiksi. Dapat may maiksi Okay. So, yun yung, ngayon ko lang na wala kasamang maiksi. Dapat meron. Kasi kunwari, ayaw mong gamitin yung beaver tail,
pwede. Ngayon, ang nangyayari ngayon, wala kang choice. Kumbaga, pag gagamitin mo itong beaver tail, storbo to. At pag hindi mo gagamitin yung beaver tail, storbo to. Kasi nakalabas siya eh. So parang natatouch mo siya eh. So, yun yung kailangan natin gawa ng paraan, yung pin na yun. Okay? Para doon sa mga bibili sa akin ng secret. Okay. Ngayon, dahil sa ganyan, pwede mo rin na may kabit yan. Gamitin mo na lang. So, ipupush mo lang to, tatanggalin mo lang to. Okay lang yan, huwag ka mag-alala. Pag tinanggal mo yan, wala naman makakalas dyan. Kasi yung hammer, itong pin kasi na to, this is holding the hammer set or the hammer assembly. Tama, hammer assembly. Baka nagkakamali ako na sinasabi. Okay? So, pag tinanggal mo yan, hindi matatanggal yung hammer assembly kasi yung hammer assembly is screwed. Okay? There's another screw that's holding the hammer assembly. So, you can actually remove this. So, pag niremove mo yan, lagay mo to, then ipupush mo yung pin. Since magkasing haba lang naman to, pwede mo natang gamitin tong black kung gusto mo. So, pero dapat mas maiksi ito. Ba't ganun? Ba't dalawa yung magkasing haba? Weird naman. Weird din nila, Pero itong maiksi na to, this is for the back straps, no? Ganun na lang siguro. Kung ayaw mo gamitin yung gamit mo yung backstrap na manipis. Si manipis na lang na backstrap. Actually kasi mga Gen 5 medyo mapayat siya para sa akin kasi ako mas gusto ko nga yung Gen 4. So, parang medyo maliit siya. Pero syempre pag maliit na yung kamay mo, yun nga. Actually may konting problem nga dito. Tanggalin mo na rin siguro to pagka storbo. No? Pag medyo maliit ka like mga babae ka, ganyan. So, gawa natin ng paraan yan in the future, okay? Order tayo ng pins lang. Tapos, sama natin sa package para pwede mong palatan yan. Gamitin mo yung manipis na pin. Okay? Gawa natin ng paraan yan. Basta. Pagka kailangan, madali lang yan. Okay? So, yun yung kasama niya. Itong beaver tail. No? Tapos, yun nga, isang extra pin. Tsaka yung magazine. Tsaka yung QR code na manual. Okay? So, yun yung kasama. Alright? So, ano bang maganda rito? Maganda sa kanya, actually, compared mo dun sa mga Glock 18, is naka-brass barrel kasi siya. Kasi nga, di ba yung mga Glock 18, hindi siya naka-brass barrel eh. So, yung barrel niya, nakalimutan ko na eh, parang zinc alloy din yata yung barrel niya. So, mas consistent kasi kapag ka-brush yung alloy. Parang, umaalon kasi yun katagalan eh. Parang yung Glock 18, parang pag matagal mo na siya ginagamit, parang nagkakaroon siya ng alon. So, hindi na siya nagiging accurate. Unlike kapag ka-brush, syempre brush yun eh. Bakal yun talaga eh. Bakal siya solid eh. Hindi siya umaalon. So, talagang matagal siyang consistent na accurate. Tapos, nilinisin mo lang minsan pag nadudumihan. Okay? So, yun. So, ngayon, gagawin natin is testingin na natin. Okay? Kasi may-ari na to eh. Isang araw pa nga niya mini-message dyan. Sabi ko, sir, kasi gusto nyo kasi may vlog eh. Kaya medyo natatagalan. So ito, lagyan natin ng BB. So, lagyan muna natin ng ilang piraso. Tapos, ulitin na lang natin. Lagyan natin ng gas. Tama ba? Pag na-open chamber na, mamaya na lang. I don't know. Basta ganyan na yan. Okay na, lagyan ko na eh. Okay, so 2, 4, 6, 7. Okay? Kasi, tingnan natin yung gas. Okay? Yan. So, itong chrono natin. Okay, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? Right. So, our chrono, yan 0, 0 yan. So, hindi tayo ako kayo. Okay. So, firing. 303.8. Ba't ang baba lang na to? Isa pa nga, 303.8 na. Pero medyo malakas naman eh. Supposedly, yung internals nito dapat parehas naman lahat eh. Okay, so ulitin pa natin. Baka kasi nga brand new. Kasi minsan gano'n eh, pag brand new, so medyo mababa. Ayun, tumaas na siya. 324.7. Okay? So, isa pa. Yun, 323.6. Okay? So, yan. 25.
322, 321, 317.4. Ayan, nag-open chamber siya. Okay? So ngayon, ang gagawin natin ay mag-load tayo ulit. Tapos, testingin naman natin yung full auto. Full auto. Ay, nakakalimutan. Ayan, full auto. Full auto naman tayo. Ayan. Okay. Ayan. Ngayon, dito ko muna. Tabi-tabi ko muna. Okay. So, full auto. Ay, mali. Tama pa. Ano pala eh. Ayan, yung pala. Oh, yeah. Full auto. Okay. Full auto. Okay, burst mode. Hindi ko alam, nakikita nyo naman. Kaya usog natin. Ay. Hindi naman nakaharang tong problem. Burst mode, burst mode. Burst mode. 3-round burst. Isa pang 3-round burst. Okay, no? So ngayon, i-full auto na natin hanggang sa mag-open chamber siya. Abusin na natin. Okay? So, ayun, guys. Nag-open chamber siya. Wala na siyang BB. Alright? So, removing the magazine. Okay? So, guys, sabihin ko nga lang, hindi ko alam kung nasabi ko na ito sa mga previous videos. So, ako kasi actually, gusto ko yung mga Gen 4 at Gen 5. Kasi nga, mabilis i-press yung mag-release. Ayan. Ayan, ganyan. Bang, 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 bang. Ano sabi ko na yata ito eh. Pero yun nga lang, sa mga WE kasi, medyo malambot yung mag-release niya. Mabilis. Yung parang spring niya kasi medyo malambot. So, pag hindi ka nag-iingat, tapos kunyari, nakadalawang kamay ka, pwedeng mapindot mo ng parang ganun. Pwede lang naman. Hindi ko naman sinasabing napipindot. Kasi ako never ko siya na-press eh. Ako, pag competition, kasi nandito kasi siya eh. Kung mapansin mo. Ito yung di ba? Ito yung ganyan. So, pag kinuha ko to, nandito to eh. Hindi ko nape-press eh. For some reason, hindi ko nape-press. Pero, meron ako kasi isang kakilala. Tama, nakwento ko na nga to. Meron ako isang kakilala, Grandmaster siya. So, ayaw niya ng Gen 4. Tsaka ayaw niya ng Gen 5. Hindi, ayaw niya ng ganito. Kasi actually, nung naglalaro ako, ang hiniram niya sa akin yung mga 4 series eh. Di ba? So, yung mga Glock, yung mga WE Glock na 4 series, ganito yung, yung mga 4 series. Parang kasing custom kasi yun eh. Ang mga 4 series kasi, yung grip ng 4 series is grip ng Gen 3, mataba. Tapos, meron siyang ganito, may pindutan siya. Yung pindutan niya pang Gen 4, malapad. Tsaka pang Gen 5, parang gano'n. Malapad siya. So, nung hiniram niya yung pistol ko, nape-press niya, kaya ayaw niya. Di lang yata pistol ko eh, kahit na sa ibang tao yata eh, parang nahiram niya, napipindot niya. Kaya gusto niya Gen 3. Parang gano'n. So, Tokyo Marumino yung ginagamit niya. Di ko alam. Siguro iba pagka ibang brand. Pero kapag yung mga Umarex naman na, di ba, Umarex na Gen 5, Glock 17 Gen 5, di ba, malapad. Medyo matigas i-press yung mga Umarex. So hindi siya kasing lambot ni WE na mabilis mag-change, Si Umarex medyo malalim pala yung kay Umarex. Kaya hindi ganun kabilis. Okay, so kailangan malaliman na press. Yun na naman, nasabi ko lang naman kasi merong mga newbie lang naman. May konting feedback. Pero madami na rin naman tayo na benta. Kung compare mo, sobrang konti lang nung nagsasabi na, sir, nahuhulog. Parang gano'n. So, basta ako, since meron kasing ganong incident, i-remind ko kayo. Okay? Mag-ingat lang kayo. Huwag nyo siyang mape-press. So, pag pinapasok ng magazine, lakasan mo. Huwag yung ganun. Although, papasok naman kasi siya, hindi siya katulad ng ibang baril. Kasi mayroong ibang baril, pag mahina, hindi pumapasok eh. Katulad yung mga 4 series, minsan, kasi may magwell yun, tapos parang pinupush niya palabas yung base plate. So, wag ito kasi, nakiklik naman eh. Pasok naman agad eh. Lalo na pag nakabukas. Diba? So, kasi pag nakabukas siya, hindi siya tumatama doon sa loading nozzle. Pero pag ito, naka yan. Yan, mas mahirap siya pumasok eh.
So, kapag ka naka-ganyan, nakabalik yung slide, kailangan medyo lakasan mo. Para talagang pasok na pasok. Okay? Tapos mag-iingat kayo dito. Okay? So, wait lang. Hammer down lang tayo. Makalimutan ko biglang pumutok. Magulat tayo. Okay? So, ayun, sir. Clint, tiyata yung may-ari na to. Okay na tong unit nyo, sir. Ipapako na siya para madala ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun guys. Thank you for watching. Ano ako masabi? Thank you for watching. Until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.